Pagka tumataas ng boses si sino to? MJ, si Warrior. Naalala ko pagka tumataas ng boses si Dichel kay Lope. But anyway, we will just enjoy the service tonight. Amen? All right, I hope you will enjoy the message tonight, because I'm going to talk to you something that you are watching most of the time, the television. Let's all stand, please, and turn your Bibles to the book of 1 Corinthians, chapter 13. Chapter 13, 1 Corinthians, chapter 13. But before that, let's read the introduction of the Apostle Paul in the book of 1 Corinthians chapter 3. All right, 1 Corinthians chapter 3. All right, are you there? Sabi ng Biblia, and I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal, even as unto babes in Christ. I have fed you with milk and not with meat, for hitherto you were not able to bear it. Notice the word, you were not able to bear it. Gustuhin ko man kayong pakainin, sabi ni Paul, ng matigas na, but you are not able to bear it. Okay? And neither yet now are ye able. Just think about that. That's two. Yung dalawang sentences po na ito, sabi niya, you are not able to bear it. Hanggang ngayon, you are not able also. You're still not able to do it. Okay? To bear it. Number 3. For ye are yet carnal. So what is the reason why they're not able to bear it? Because of their what? Carnality. Now, mamaya pag-uusapan po natin yan. Alright? And for whereas there is among you envying and strife and divisions, are ye not carnal and walk as men? Alright, let's go to verse or chapter 13 of the book of 1 Corinthians. Verse number 11 now. 1 Corinthians chapter 13 and verse number 11. You're there? When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Alright? Manalangin muna tayo bago ko explain po yan para tuloy-tuloy po ang inyong paikinig at paka-tune in dito sa pulpit. Okay? Let's bow our heads for prayer, please. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin na mag-aaral po kami ng inyong salita. Pagpalain niyo po ang aming pag-aaral, pagpalain niyo po ang salita. Ako po'y magsasalita from your word, O God, from the foundation of your word, O God. I'm not going to talk about myself. I'm not going to give them my opinion, but I'm going to give to your people as well as our first-time visitors your word, O God. And because I believe it is your word that can trim us, that can build our life, O God. Thank you for this great opportunity that we can learn from your words, O God. So please give us a humble spirit, a humble heart, an open minds and open hearts, O God, tonight to welcome your words, O God, and submit ourselves always under the authority of your words, O God. Thank you. We ask also thy forgiveness of our sins, for in Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated. All right, find your seats and makinig kayong mabuti, mga kapatid, at inyong i-tune in ng mabuti ang inyong paikinig dito. All right? Now, there is a popular story in the English world, no? Sa America, sa London, sa mga English people. And yung popular na kwento niyan, mga kapatid, ay patungkol sa character na mischievous person na ang pangalan niya ay si Peter Pan. Kung familiar kayo sa kanya. Alright? Sino nakakakilala kay Peter Pan? Yeah. That's an old story, alright? Now, you know him, right?
Saan siya nakatira? Peter Pan is from Neverland. Hindi ho, Netherland. Neverland. At kaya siya nasa Neverland because he never what? Grow up. He never grow up. Now, alam niyo po ba, na sa panahon na ito, tune in here, alright? Sa panahon na ito, ay kinopya po ito at of course, medyo may pinilipit lamang na konting kwento, pumunta siya sa back part ni Peter Pan, pero ang totoo po niyan is, the idea came from the story of Peter Pan. At ngayon ay isa na sa kilalang programa sa telebisyon na ang pangalan ay Budoy. Alright? Now tune in. Don't miss this. Now, in America at sa mga English world, mga kapatid, ay naging problema ho ito at nakaapekto po ito sa mga tahanan. Sapagkat ngayon, ang mga tahanan po ngayon ay punong-puno na ng mga kabataan, mga kalalakihan, commonly, majority, mga men, who refuse to grow. Or hindi ho tumatanda ang pag-uugali. And because of this, hold it, because of this, these characters, Peter Pan, or locally sa Pilipinas, kung tawagin ay Budoy, ay naging syndrome. That's why tonight I'm going to talk to you about Budoy syndrome. Alright? Now again, this is a part of our taking back our family to God's designed family. Now, so, again, ito po ay, ngayon, hindi po gaano ito nakaka-apekto sa atin, but, I'm telling you, we're coming into that kind of condition, brethren. We're heading to the destruction of our families, our homes, and our men. We're heading to it. We're heading to the destruction of our men. Now, what is destroying our men now? Media, napakalaki po, katulad sinabi ko po sa inyo noong mga nakaraan. Naalala ko, itong isang iglesia ni Kula po na palaging nag-announce, nasa media. Anthony Taberna. Narinig ko sa kanya. Ang pinakang-powerful ngayon sa lipunan ay hindi bala, hindi baril, hindi pera. Ang pinakang-powerful ngayon sa lipunan ay media. Media can destroy you or make you. That is the media. No? Ngayon, ang gusto ko pong makita nyo rito mga kapatid, etong media nakakapasok po sa tahanan na natin. Nakakapasok yan sa kasulok-sulukan at maging sa kabundok-bundukan, magtataka ka mga kapatid, pati yung mga mangyan ay naka-miniskirt na rin. Pati yung mga mangyan ay may cellphones na rin. See that? Why is that? Paano nangyari ho yan? Saan nila narinig yan? Pati yung mga mangyan ay jeje na rin. Kuha nyo? Saan nila narinig yan, mga kapatid? Saan nila narinig yan? From media. You understand what I'm saying? So, you understand how the media is destroying our homes. Now, paunti-unti, mga kapatid, pinapasok ng media, pinapasok nitong gantong klase mga trabaho na nagalamay ng dyablo, ang atin pong tahanan at hindi ho natin napapansin, unti-unti na ho ngayon na nasisira ang kalalakihan. Napapansin niyo po ba na nawawala na ngayon ang kalalakihan? At maging mga hinahangaan po natin mga malatsol, paskwal na yan, ay naglaladlad na rin. Ako talaga mga kapatid ay nabubuisit na. No way, no way, no way.
You see, what I'm trying to give you now, brethren, is this is now a syndrome in our society. Now, lumabas pa ho yung ganitong klase. Now, hindi nga siya biotic, pero naman hindi naman nag-grow. Nag-grow siya sa age, pero hindi naman nag-grow yung kanyang ugali. This is what we call the Budoy of the Philippines. The Peter Pan of the Philippines. Now, listen to me. It's not an entertainment, brethren, but you've got, hey, you parents, kayong mga halos lagi na lamang nakaharap sa kay Budoy tuwing hapon. Ano bang oras yan? Alas 6? Ha? Gabi, basta't gabi. Alright? Tuwing gabi, nakaharap kayo dyan at naawa kayo kay Budoy, natutuwa kayo kay Budoy, nabubuisit kayo minsan kay Budoy kasi nahuhulog sa swimming pool at but listen to me. You want your kids to watch it, and you want Budoy to teach your kids, and you want your kids to learn from him. But listen, little you know na unti-unti sinisira ni Budoy ang karakter sa pag-uugali ng inyong mga anak. Now, let's go muna sa Bible at tignan natin kung ganitong klaseng pag-uugali, mga kapatid, ay karapat-dapat sa isang bata. Alright? Now, let's go to 1 Corinthians muna, chapter 3. Alright? Now, ang sabi dito, mga kapatid, ang sabi dito sa verse number 3, or verse number 1. Okay, masimulan natin. And I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, but as unto carnal. Now, remember this. Carnal, yung carnality, mga kapatid, ay hindi yan nag-grow as far as yung maturity. It has nothing to do with the spiritual things. Lahat ng carnality ay nasa physical. Lahat yan, mga kapatid, ay yung inaayawan natin. Because pag sinabi natin carnality, the very issue, the very idea ng carnality is selfishness. Alright? Kaya makikita nyo dyan sa verse number 3, and even doon, pagdating nyo po sa Galatians chapter 5, makikita nyo po yung works of the flesh because it is also carnality. In the book of Galatians, ang title po ng carnality dito is the works of the flesh. Alright? The same thing that the Apostle Paul was referring. Alright? Parehas lamang po yung bunga niyan. Dito sinasabi ni Paul sa mga taga-Korinto at sinasabi niya doon sa Galatia na works of the flesh, they are the same. Nakuha niyo po? Alright? Now, so tignan po natin dito ang sabi ni Paul, I cannot speak unto you as unto spiritual. Now, yung pong magandang pag-uugali po ng tao, yung pag-uugali, magandang pag-uugali ng tao, wala po yun sa carnality. Nandoon po yan sa spiritual. You see, yung paglago ng tao, pagiging mature ng tao, pagiging kapag-pakinabang ng tao, ay nandoon po yan sa pangloob at hindi panlabas. Ang pag-uugali ng tao ay hindi po yan panglabas. Yan ho ay pangloob. Alright? Now, sabi ni Paul dito, hindi ko kayo makausap tungkol sa paglago. Because you're not growing. Hindi ko kayo makausap because you are carnal. All you have in your life is all about the outside, the outward appearance. Panglabas lamang, walang pangloob. You have nothing to do with the inward man. Lahat kayo ay sa outward man. You see, wala akong ibang pinagmamalaki ang mga taong ito sa Korinto, kundi yung kanyang outward man and not the inward man. Nakuha niyo po? Now, and so Paul said, you are like a baby in Christ. Because you're not maturing. You're not changing. Yung inyong katawan panlabas, yung outward man ninyo ay nag-change, nagmamature. Pero yung inyong pag-iisip, yung inyong pag-uugali ay hindi nagmamature. That's why meron pa rin sa inyong, ano yun? Verse number 3. You are yet
carnal, for whereas there is among you what? Envying, strife, divisions. Why? Because you're not growing. Why you cannot take the Word of God? Because you're not growing. You see? Now somebody must grow. Listen, we are commanded to grow. Spiritually. We are commanded to grow. In fact, binigay ho sa atin ng Panginoon yung pamamaraan kung paano po tayo mag-grow. Ipinahayag ng Panginoon kung paano po tayo mag-grow, sapagkat ayon ng Panginoon na hindi lumalago ang kanyang anak. Kahit naman ho sa atin, kung may mga anak tayo, ayaw natin barsot. You see? Ayaw natin ang barsot. See? Now, sa madaling sabi, etong mga tao sa Corinto, mga kapatid, spiritually speaking, they are refusing to grow spiritually. They are victims of Budoy syndrome. Because they refuse to grow. They have the means, may paraan po sila, at sinasabi ng Biblia, grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yeah, ganun din po sa atin mga kapatid. Ang tanging paraan para lumago tayo sa pananampalataya at pagkakilala sa Panginoon ay sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. And we have the means. May paraan tayo. You're listening to great preachings dito, mga messages dito. We have the ways, lahat ng mga avenues para tayo lumago. Nandito na po sa church na ito. But if you will not grow, then you are a victim of Budoy syndrome. You are refusing to grow. Kaya marami dito hindi lumalago spiritually, budoy kayo. Budoy. Makinig kayo rito, budoy. Alright? Look, ang sabi ng Biblia, sabi ni Paul, for ye are yet carnal, for whereas there is among you, what? Envying, and strife, and division. Are ye not carnal, and walk as men? Like an ordinary man, na parang walang alam tungkol sa Panginoon, walang alam tungkol sa salita ng Diyos. Hindi ba? Nakakalungkot yan mga kapatid. Tuwing service nandito. Linggo ng umaga, linggo ng hapon, Wednesday ng gabi nandito. Pero pagka nagpakita ng asal, parang hindi nagsisimba. Budoy. Now, let's go to chapter 13. Tingnan niyo po. Para maging maliwanag po sa atin. When I was a child, I spake as a child. Hindi ho masama kung nagsasalita ka at ang pag-uugali mo ay bata kung bata ka pa. Hindi po ba? Hindi masama na ikaw ay mag-act na parang child na isang bata, kung ikaw ay bata pa, hindi ho nakakahiya. In fact, nakakatuwa yung mga bata paglalapit sa iyo. Ganun. In fact, yung mga bata, mga kapatid, na nagsasamatanda, magandang tingnan. Di ba? Yung mga bata, paglalapit yung, pasok. Akala mo kung talagang sinong totoong sundalo na, akala mo tatanda na Pero ang mahirap nun, makakita ka ng bata dyan, tanda na, halimbawa mga 21 years old na. Pero ba't nakakahiya. Hindi na ho nakakatuwa yun. Nakakaasar. Budoy. O, tingnan mo. Ang sabi ni Budoy, ako si Budoy, ha? Ako Budoy. Ako Budoy. Hindi na ho nakakatuwa yun. Nakakaasar na ho yun. But you see, ang sabi ni Paul dito, when I was a child, there was a time in your life that you are a child. Naniniwala po ako dyan. Pero hindi sa lahat ng oras sa panahon ng buhay mo ay lagi kang bata. So, ang sabi ni Paul dito, when I was a child, I spake as a child. Let me paraphrase this. And also, I play as a child. I play as a child. I speak like a child. I talk like a child. My idea is like a child.
Ha? Pagka lumapit ako sa nanay ko, like a child because I am a child. Pero ngayon, 25 anyos ka na, kung humingi ka ngayon ng load sa nanay mo, hingi naman ng load, gigibahin ko to, sige. You see, ay wala na ho yan sa Bible. God wants you to grow. Let's go to the Bible again. Now, sabi ni Paul dito, I understood as a child. By the way, parents, don't you ever blame, bago kayo magalit sa anak ninyo, mga kapatid, na kapag ka na hindi gaano makaunawa sinasabi nyo, ay unawain nyo, bata pa sila. Now, I'm talking about yung mga babies, I'm talking about yung mga, unawain nyo yung bata ayon sa kanilang pagiging bata. Pero, kasi sabi ni Paul, sila'y nakakaunawa na bilang parang bata. Or bilang bata. Wala pa silang pagkaunawa na katulad ng adult sapagkat bata sila. Pero ang mahirap nito, pagka ang matanda na ay ang pangunawa, pambata pa. Alright? Mamaya ko pa po yung paggandahin ng gusto. Alright? Now, sabi ni Paul, I thought as a child. Ang idea ko is like a child. But, when I became a man, when I grew up, nung nag-matured na ako, sabi ni Paul, I put away childish things. Inalis ko na yung mga pambata. Nung ako'y lumaki na, nung ako'y tumanda na, inalis ko na yung mga pambata, kasama na dun yung mga laruan. Nakakita na kayo ng 25 anyos, nagbabangga-banggaan ng kotse-kotse. Apsha! Apsha! Oh! Psha! Tapos dumating yung girlfriend, hi. That's foolishness. Amen? Nasabi ni Paul, yeah, there was a time that you were a child. But listen, nung ikaw'y naman tumanda, ang sabi naman ng Biblia, tanggalin mo na yung childish things. Tanggalin mo na yung attitude mong pambata. Tanggalin mo na yung lagi ka na lamang inuunawa. At lagi kang magwawala pagka hindi mo nakuha yung gusto mo. At hindi ako papasok pag hindi mo dinagdagan ng baon ko, hindi ako papasok. Hindi ako kakain nga, hindi nga ako kakain. Hindi ako kakain kahit pilitin mo ako. 30 anyos na yon. Ang masakit pa ho nito, ay yung mga may asawa, mag-away lang sila mag-asawa, lagi na lamang, sige, alis ako. Dala, pati tsinelas, pati putik dinala, you know. Abay, budoy. Ugaling bata yun, kapatid. Masanggi mo lang ng konti, magagalit na, hindi ka nababatiin. Budoy. Eh, pastor, paano pagka babae? Baday. No, but I'm talking about syndrome here. I'm talking about syndrome. I'm talking about things that can destroy yourself. What is destroying individuals is also destroying the homes. Amen? I mean, we're trying to save our family, our country, brethren. Ha? Kapag tinignan niyo po ngayon ang ating society, ito na ho yung sumisira eh. Ito na yung sumisira. Makakita ka ngayon ng mga tao, mga babae, na akala mo kung sino, ang sexy, akala mo kung sino mga matured, magbihis, pero pag tinignan mo ang pang-ugali ng mga pagdating sa bahay, ni hindi marunong maghugas ng plato, ni hindi marunong maglaba, you understand? Now, listen to me. Alam nyo ba ngayon, mga young people, you better listen to me. I'm trying to save your life. Listen. I'm trying to help you. Listen. Karamihan ngayon ng mga young people, mga young ladies and young men, oops, come on now, everyone, look at this way. I'm talking to you young people right now. Alright? Matured lang kayo pagdating sa love life. Abay,
Kung pumorma, akala mo kung sinong maporma. Magpapa-sexy, yun naman isa pamacho-macho, pag kinausap, pero pag kinausap mo yan, bakit mo ginawa yan? Wala lang po. Budoy. Akalain mo, you cannot even give reason why you did it. Napakarami mga kabataan, ang gagaling yung pumorma, ang gagaling yung pagdating sa mga text. Hello? Basta't pormahan, basta't pangliligaw, basta't type ko siya. Ayan mo, pupormahan ko yan. Ang gagaling nyo. Pero pagka kinausap na, bakit mo gina? Wala pa. Wala. Ayun. Ako, budoy. Hindi na makasagot. Pagdating sa problema, Pastor, wala ba matalungan niyo ako? budoy. How can you save our country? How can we help our country? How can we save? We're trying to save our nation, amen? We're trying to save our nation. Karamihan ho ngayon mga kapatid, salamat sa Panginoon na naabutan ko pa ho na karamihang mga lalaki, pag sinabing lalaki, mga leaders. Naabutan ko pa ho yan sa time, salamat sa Panginoon, bata pa ho ako po'y lumaki sa tahanan namin na magan ang tatay ko. Pag sinabi ng tatay ko, pag sinabi ng tatay ko, umuwi ka ng ganitong oras, uwi ka ng ganitong oras. Pag pumito na yan, pag pangatlo, wala ka pa dyan. Nandiyan na nakaabang na yan sa pintuan. Yari ka na pag umuwi ka. Kasi pag sinabi ng tatay ko, takbo! Umalis ka dito, ayaw kitang makakita dito. Takbo! Pag hindi ka tumakbo, babarilin ka niya eh. Yan ang tatay ko. Lumaki ako sa ganyang klaseng background. Na ang lalaki ay may one word, na ang lalaki ay leader ng tahanan. And now, we're losing it. Men, we're losing our grounds. And a lot of ladies now, the women are occupying our grounds. And the women are getting the authority of men. They are usurping our authority. And I can't understand kung bakit maraming mga lalaki ang pinauubayaan at pinahihintulutan ang mga babae ay upuan ang kanilang upuan bilang isang lalaki. You know who you are? Budoy. You're refusing to grow. Sometimes women think na yung mga trabaho sa bahay, hindi para sa akin yan. Bahala na si Esme, Mrs. Bahala na siya dyan. Bahala na si Commander. Bahala na siya dyan. Kaya lahat ng mga households, mga decisions ng households, pati pag-aalaga sa mga bata, pati pagkukontrol sa mga bata, pinapaubayaan natin sa mga asawa natin babae. Ano to? Sinusurrender natin ang ating karapatan? Budoy. Salamat sa Panginoon, nakita. Yung iba siguro sa inyo, hindi nyo nakita ito sa pamilya ninyo, na ang nangunguna sa tahanan ng lalaki. But I'm telling you, it is biblical. It is in the Bible. How can we save a nation? How can Budoy syndrome save our nation? Kaya nga ako sa mga simbahan ngayon, maging sa mga simbahan, kaya nga sa ibang mga Baptist churches, meron ng mga tinatawag na diakonesa. Wala akong diakonesa sa Bible, kapatid. Wala akong binigyan ang Diyos ng authority na babae sa Biblia. Ang authority ay nasa Now, let's take a look to the Bible, brethren. Let's go back to the fall of man. Alam niyo po ba yung fall of man? Everyone look at this way for a while, alright? Alam niyo po ba kung ano yung fall of man? What is the very essence of the fall of man? Do you understand? Why is that? And what is that? When men listen to
the voice of the woman. All right, let me show it to you. Man, I hope I'm preaching the Bible. All right? Chapter 3, please. Chapter 3 of the book of Genesis. All right? Say aloud amen if you're there. Verse number 17. And unto Adam he said, because thou hast what? Hearkened or listened unto the voice of thy wife. Oh man, sabihin ko sa inyo, kayong mga lagi na lamang alam nyo na kung ano nangyayari. Kapatid, wala ako sa bahay nyo, pero kayong mga lalaki ngayon, alam nyo kung sinong may boses sa bahay nyo. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, pati yung nakalapat sa upuan, anong bahagi ng katawan nyo nakalapat sa upuan, nanginginig yan. Parang binagbabibrate yan, sasabihin ko sa inyo mga kapatid. Sa sobrang, I mean, this is the Bible. The Bible, the Word of God is very powerful. This is powerful. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. Listen to me, look at the result. Curse is the ground. In all sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Sana, ang dali lang sana natin kumain. Wala tayo sana problema sa pagkain. And then verse number 18, thorns and also in thistles shall it bring forth to thee. And thou shalt eat the herb of the field. And the sweat of thy face thou shalt eat bread, till thou return unto the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto that shalt thou return. Bakit tayo naghirap ngayon sa pagkain? Dahilan sa isang lalaki na nakinig at sumunod sa asawang babae. Simple as that. Where's now the leadership? Kanino binigay yung authority? Sa lalaki. Pero bakit isinuko nung lalaki yung karapatan niya bilang isang lalaki? And look what happened here. See? Why is that? Kapag ka nag-refuse po tayo na tumayo bilang isang lalaki, at tumayo tayo, ayaw natin ng leadership, ayaw nating lumago, ayaw natin mag-grow. You know, the only person, the only man that can handle that can handle the authority and leadership are grown men. I mean, grown men. Isang lalaki na lumago at tumibay, kapatid. Pero yung lalaking ayaw tumayo, ayaw lumago, I'm telling you, that's why he is allowing the women, the wife, to do everything in the house. Brethren, we cannot help our nation. Itong klaseng syndrome na ito, mga kapatid, hindi po natin makayang iligtas ang ating bansa. At sabi ko nga po sa inyo, nakakalungkot kapag karamihang mga lalaki po ngayon ay nagre-refuse na ng kanilang, nagre-refuse to take the leadership or the responsibility of leadership. See? This is the Budoy syndrome. Again, Budoy syndrome cannot save our nation. Wala akong matutulungan ito, mga kapatid. Men, a lot of men cannot take the pressure. That's why napakarami dinidelegate na lamang po nila sa kanilang mga asawa. Now, ano po ang magagawa natin, mga kapatid? Again, if we are going to save our nation, brethren, then we need to get back to men who have manly character or characteristic, just like the Apostle Paul. When the Apostle Paul said, quit you like men. Quit you like men. See? Alam nyo, sabi ko nga po sa inyo sa Biblia, lagi po itinuturo ng Biblia ang pagkalalaki ng isang lalaki at pagkababae ng isang babae. Ilalagay po natin sa magandang kalagayan. So if we are to bring our nation back to God, that is going to take this, we need some men. We need some men, I mean real men, grown men, to take the responsibility and the pressure of leadership. Kung gusto ho natin muling ibalik. Kasi lagi ho natin pinag-uusapan dito, taking our family back to God's designed family. So kailangan po natin ng mga grown men. Grown.
tumibay na, nag-matured na mga kalalakihan at mga tao. I mean, nakakalungkot mga kapatid, kapag marami tayong maging sa simbahan, sabi ko nga po sa inyo, kukunti, napansin niyo po ba, na mas responsive ang mga babae? Mas madali at mabilis mag-respond. Sasabihin ko sa inyo, kung tatawag lang ako rito ng mga ushers na babae, magiging usherettes, I'm telling you, napakarami mga babae mag-volunteer, Pastor, I wanna be. See? Now, napakabilis ng mga babae kumuha ng responsibilities. Bakit? Kukunti na lamang ang mga kalalakihan na gustong mag-take ng pressure, ng responsibility pagdating sa leadership. Tingnan nyo, pagdating sa pagsusuko ng buhay, ilan sa mga lalaki ang nagsusuko ng buhay at ilan sa mga babae ang nagsusuko ng buhay? Pumunta kayo sa Bible school. Sino ang mas maraming bilang? Lalaki o babae? See that? Why is that? Why is that? Karamihang lalaki ay budoy. Karamihang lalaki ay budoy. Tingnan niyo kung sino ang maraming nagkikwit. Hindi babae. Mas maraming mga quitters, mga kapatid, na lalaki kaysa babae. Bakit? Nasaan yung mga lalaki? Budoy. Budoy. Sabi ko sa inyo, magaling lang karamihan dyan pagdating sa love life, pagdating sa courting, pagdating sa mga unauthorized na courting. Doon sila magagaling. Pero pag kinausap mo, budoy. Ako budoy, ako budoy. Now, I'm not trying to put you to shame. I'm just trying to wake you up. It's time to wake up, and it's time to it's time to wake up, and it's time to grow up. Now, ano po ang dapat gawin natin? Sabi ni Paul, we need men if we are going to bring this nation back to God, then it's going to take some men to do it. Anong klaseng lalaki? Some men who will put aside, sabi ni Paul, their childish thing. Men who are willing to put aside. Look in verse number 11. When I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. I'll put away childish things. Ang nakakalungkot nito mga kapatid, napakaraming mga kabataan ngayon, napakaraming mga kalalakihan ngayon, hindi lang lalaki, kundi maging babae. Ang tatanda na, mapatrabaho mo lang, mapahugas mo lang ng plato. Gusto ang kabayaran na noon ay, kung naghugas sila ng plato ng mga 20 minutes or 10 minutes, gusto nilang manood ng telebisyon ng 2 hours. Napansin niyo po ba yan mga magulang na halos lagi na lamang may kabayaran yung kanilang ginagawa? At ang kabayaran ay laging laro. You see, mahilig ho sila sa entertainment. Are you listening to me, young people? Mapatrabaho lang kayo ng konti, ang kapalit na kaagad ay entertainment, yung pambata. Bakit? Ay matanda na kayo, pero ayaw niyong i-put aside yung childish things nyo. Pagka hindi kayo nabigyan ng gusto ninyo, magwawala na kayo. That is childish things. That is carnality. And you cannot help your nation, our nation. We cannot save our nation with that kind of character. Budoy. Tapos mahilig niyo pang panuorin si Budoy. Tapos idol mo pa si Budoy. Ay dapat nakatira ka rin sa Neverland. Kasi kailanman hindi naglaland. Walang na-accomplish. Now, ano ang kailangan natin? If you want to help our country, and if you want to be a blessing, you've got to keep yourself to work and not play. Work, not play. I said work, not play. Even from the very beginning, brother, in
in the book of Genesis chapter 1 in verse number 28. 1:28. Notice what the Bible says here. And God blessed them, and God said unto them, sa men, sa tao na kanya nilikha, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the face of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Now notice here in verse number 28, ito po ay command. And what is this command here? Command to work. Command to work and not play. You see? Binigyan tayo ng karapatan ng Panginoon na magpakarami, mag-asawa, at listen, ang pag-aasawa ay hindi laro. Kasi ang pag-aasawa ay hindi laro. Ang pag-aasawa, magkakaanak ka, kasi sabi ng Biblia, multiply. And listen, you have to feed your own family. You have to work for your own family. You do not allow your parents to work for your family, stupid. Huh? I mean, kahapon yata yun. Or Monday, I think. Nandun kami sa grocery sa market. Nandun na kami sa counter, sa cashier. Nakalinya na kami. Dito sa isang side, merong bata pang couple siguro yun, mag-asawa na, pero siguro mga nasa 25, something like that. Ang bata-bata pa talaga. I mean, sige na siguro. Pero kasama nila doon sa cashier na yun, yung kanilang nanay, obviously. Kasi yung nanay kamukha ng babae o kamukha ng lalaki. Na habang nandoon sila, you know, sana naglalambingan sila. And I like that kasi mag-asawa naman sila eh. But you know, iniisip ko, ang nagbabayad yung nanay, halatang-halata mo na ang may karapatan, ang may power yung nanay. Sabi ko, wow. No wonder kung bakit naghihirap ang bansang ito. Punong-puno tayo at napakarami natin na mga bata pang nag-asawa na hindi nila kayang buhayin ang sarili nilang pamilya. It's sad. Just imagine, brethren, kung sa loob ng isang pamilya, may 2 hanggang 3 nag-asawa na miyembro ng pamilya na parehas walang hanap buhay at dependent sa kanilang magulang. You understand what I'm talking about? Remember the rebellious problem? Ganun, di ba? Kaya sila nag-away-away dahil lang sa pera. Kaya sila nagkapatayan dahil lang sa pera. Bakit? Ay, hindi pa sila naghahanap buhay ng individual eh. Nag-iinggitan yung mga miyembro ng pamilya. Alam niyo kung bakit? Kasi mas malaki yung support mo sa kanya. Good night in the morning. Bakit mo susuportahan yung may pamilya na? Ultimong pambili ng load ay ihingin pa sa nanay nila. May asawa na yan. We're quiet now. Bakit? Tapos maya-maya, pagka napiko, nagtampo yung lalaki, bigla na lamang aalis, iiwanan yung babae, akala nila, naglalaro pa rin sila. Akala nila, mag-boyfriend, girlfriend pa rin. Kasi nagsama sila na parang boyfriend, girlfriend. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, hindi tayo naniniwala sa long engagement and that is not a guarantee na kayo magpakapalagayan. Nilalagay nyo lang sa alanganin yung sarili ninyo. Nilalagay nyo lang sa problema at pagka may problema na, nagkaroon na ng problema, sige, pakasal na tayo. Kasi may problema na. Sino nagpakasal sa inyo at ano ang naging dahilan ng pagpapakasal nyo? Problema. Hindi yung pagmamahalan nyo. I hope you're listening to me. See this? You've got to work. I said, you've got to, tama na yung pabata-bata. Tama na yung palaro-laro. Kaya nga yung ibang madaling magsuko sa trabaho, nag-apply, napagod. Nung napapagod, ang nahihirapan na, ang hirap ng trabaho ko, hanap na lang ako ng iba. Gusto niya kasi swelduhan siya habang natutulog. You understand? Gusto niyo pati yung trabaho niyo, laruin niyo, at gusto niyo kumita habang naglalaro kayo. Ayaw nyo mahirapan. Ayaw nyo ibanat. Ayaw nyo maglagatikan yung mga ugat ninyo habang umiinat kayo at nagtatrabaho kayo. Quit
you like mean? Tigilan na natin yung pagbata-bata na yun. Simulan nyo na mag-grow naman kayo at makatulong naman kayo sa inyo mga magulang. Why? Because we're trying to save this nation. Kapatid, para mawala ang mga magnanakaw, huwag na tayo magsaugaling para magnanakaw. At magsipag na tayo, magtrabaho na tayo upang mawala yung mga magnanakaw. You know who's raising them? Tandaan niyo po yung mga magnanakaw ngayon, alam mo kung saan nanggaling? Nanggaling din yan sa pagiging bata. Ang tanong ko lang, anong ginawa ng mga magulang nila nung sila'y bata pa? They refuse to grow up. They refuse to work. Why they cannot work? Because they cannot just take it. Bakit hindi nila kaya magtrabaho at hindi nila kaya ma-take yung trabaho? Nabibigatan sila kagad. Bakit sila nabigatan? Kasi nung nag-aaral, napagalitan lang ng teacher, sumugod na kagad yung magulang. Bakit nyo? Ginaganyan yung anak ko. Kapatid, kaya nung lumaki yung mga anak natin, yung mga anak ninyo, yung mga anak na ngayon, ayon, hindi sila sanay na mahirapan, hindi sila sanay na magtrabaho, gusto lang easy, kaya mas madali ang mangurakot. Kaya lahat na lamang chini-cheat ngayon para magkaroon ng pera. You understand that? We have a lot of men. I mean, napakarami nila. Master nila yung cheating, pero hindi nila ma-master yung honesty. Sabi ko nga sa bahay, every Monday, pupunta yung ilang mga full-time dito sa bahay. Meron akong maliit na gym sa bahay. Tinuturuan ko sila. Ang tawag doon ay, sinasabi ko sa kanila, workout. Walang nag-workout. Sir, mabigat yan eh. Ito lang sa aking magaan. Kaya nga workout eh. You work it out. Pag pinadumbbell ko sila ng 100 times, sabi ko, yeah, sige, yeah! Sabi ko, work it out! Work out! Para kang tinutorture sa diseto, isipin mo yon. Wala kang pupuntahan. Walang time out. Work it out! Work out! Pag pinagpawisan ka, that's it! Because it is work out! Because yung iba naman, ayaw nilang magpawisan, ayaw nilang mahirapan, that's why they refuse to work. They refuse to work. Kaya nga yung iba, pinababayaan na lamang nila to kaysa mag-workout. Mas madaling mag-maintenance. High blood man ko. Ha? High blood man ko. Ano yung budoy? High blood man. Eh, paano hindi ka ma-high blood? Napapaligiran ka ng mga fats. Excuse me. Ako budoy. Yung iba mas gugustuhin pa nila mag-maintain, mag-inject, magtusok, kaysa mag-workout. Brethren, it's time to grow up. It's time to grow up. Alam niyo mga kapatid, kapag ka tinuloy-tuloy niyo po yan, naniniwala po ako na itong mga bata, kaya nga binibigyan na natin ng mga assignment ang mga bata sa bahay. Ako sinasabi ko lagi dyan sa dalawang yan, bagamat hindi paragi nilang na-accomplish. But I'm trying to give them something, a core, something that they can do in the house. Sabi ko, pagkagising nyo, asikasuin nyo, magwalis kayo, magmap kayo. Bagamat hindi lagi nilang nasusunod yon, pero kinakailan trabahuhin nila yon. Kahit na anong puyat nyo, kahit na anong pagod nyo sa gabi, pagkagising nyo sa umaga, yun ang asikasuhin nyo. Eh ako nga nagluluto eh. Kinakailangan asikasuhin. Bakit? Bakit po natin binibigyan ng ganyan? Sabi, pagod ako sa gabi, puyat ako eh. Alright, work! Work! That's why work! Pawis! Alam niyo kung bakit? Because if they will work, they will accomplish things. And once they accomplish things, brethren, they will grow up.
Kapag ka ang bata ho, you take this is good. Kapag ka ang bata ho ay may na-accomplish, any person in this building tonight, na meron tayong na-accomplish araw-araw, ang ibig sabihin nun, araw-araw, nag-grow tayo. It doesn't matter who you are, how old are you. You've got to accomplish something. You've got to work something every day. And you've got to accomplish something every day. No reason, no excuse. Stop whining, by the way. Habang ina-accomplish mo isang araw, wag kang magreklamo. Huwag kang magreklamo. Pag nagreklamo ka, wala kang ma-accomplish. Pag nagreklamo ka, hindi ka mag-grow. But if you want to grow, you quit whining. But keep on accomplishing things. Pag may na-accomplish ka ngayong araw na ito, bukas na naman, mapapansin mo sarili mo, wow, you're growing. Hindi baling masaktan ka. Kapatid, huwag kayong matakot na kayo masaktan, sumakit ang katawan ninyo, o kayo masaktan inwardly. Na-touch yung ego nyo, no problem. Nung araw mga kapatid, kasama ko sa San Pedro, nung full-time staff na ako sa San Pedro, ang ayaw na ayaw nilang linisin yung CR at saka yung harap. Kasi ang pakiramdam ng mga kasama ko, pag naglinis ka na sa CR, mababa ng tingin sa iyo. Pag nagwalis ka dun sa harap, mababa ng tingin sa iyo, na winawalisan yung kanal. So ako naman pinipili ko rin yun. Basta't pag I'll see to it, pag magwawalis na ako sa labas, naka-necktie na ako, nakabihis na ako. Nagwawalis na ako sa labas, sa kanal. Sabi nila, uy, yung pogi, nagwawalis lang sa kanal, oh. Sabi nila. Well, that's a part of life. Work. Ngayon, may na-accomplish ako. Alam niyo, pag nakakalinis ako ng CR, pag lalong-lalo sabihin ko, huwag natin pag-usapan yung hindi lumulubog. But anyway, kinakailangan ganunin mo pa para lumubog. But anyway, ang sa akin dito mga kapatid, pag nakakaramdam ako, pag nakaka-accomplish ako ng isang bagay, I'm telling you, kahit na masaktan yung pride ko, bakit ako naglilinis ng ganito? Noong araw ako, pasiga-siga ako, boss ako sa barkada namin, patutyal-tutyal ako. Pero ngayon, naglilinis ng CR. Well, nasaktan yung pride ko, nasaktan yung dati kong kalagayan, but it's because I'm putting away my childish things. When I put away my childish things, brethren, nung natutunan ko na yon, I've realized that I'm growing up. Nung araw, you don't say anything bad against me. I'll kill you. But now I've learned to love those people because I put away childish things. I put away childish things. And I've learned to accept people na hindi ko makakasundo. May mga taong hindi ko talaga makasundo sapagkat hindi siya katulad ko. Wala tayong katulad mga kapatid. Kahit na ganito tayo, kahit na ganito ang itsura ko mga kapatid, wala akong katulad. Nag-iisa lang to mga kapatid. Kahit ayaw nyo. Nag-iisa lang. Ganun din naman ikaw, lalo ka na. Nag-iisa ka. At walang may gustong maging katulad mo. But let me tell you something. Lahat mayroong problema mga kapatid. But please, don't be a victim of Budoy syndrome. You might say tonight, well, Pastor, I can say na ako'y lumago na talaga ng gusto, na ako'y maayos na. Oh yeah, lahat po tayo. Papunta pa doon sa completion, kapatid. Unto maturity tayo lahat. Iba't ibang klaseng stages nga lang tayo ng spirituality. But I'm telling you, ang pinakamagandang point dito is, we are growing. Do not refuse to grow. Do not live in a neverland. Do not live in the neverland. Live in something that you can grow. In a place na pwede kang mag-mature, marami kang matutunan, at titibay ang inward man and not only the outward man. I'll continue this message next Wednesday.
Shall we all stand, please? Father, thank you for your words. Thank you for the message. Now I beg you, O God, whatever condition we have tonight, naway makita po namin ang aming condition na ito. And we will come to you, O God, begging to help us to mature, O God, to grow up from our carnality. Help us, O God, to grow up. Now I beg you to please speak to the hearts of your people. Help us to be willing to learn and accept things na hindi po namin kayang tanggapin, O Diyos, pero turuan niyo po kami na matuto po kami pakumbaba. Salamat po sa pagkakataong ito. Kausapin niyo po ang bawat isa. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your hearts with a message. Why don't you come and kneel down, talk to God. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po sa mga anak niyo na tikluptod na lumapit po sa inyo. Pagpalain niyo po, O Diyos, anumang aming hiniling, anumang kanilang nilapit sa inyo po, Panginoon. O Diyos, inyo pong dinggin. Ipagpatawad niyo po ang aming pagkukulang, Panginoon. Mga pag-uugali po namin na hindi po maayos, O Diyos, ipagpatawad niyo po, Ama. At ngayon, haharapin po namin ang isang gawain ng isang Kristiyano na lumalago, anak niyo na lumalago at tumitibay, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Sa pangalan po ni Jesus sa aming dalangin. Amen.